Welcome back at napanood nyo na nga kung paano kami malasing last night. Let's continue our Batangas adventure day 2. Jaran! Ang aga ng magising lahat, alas 5 pa lang ng umaga, talagang sumakay na kami ng pick-up ni Brian papuntang Gulugod Baboy. We drop doon sa may 7-Eleven or mini stop yata yun para makapagkape ang lahat, para magising sa katotohanan. Medyo maulan-ulan pa nung mga panahon na yun dahil medyo pabagyo pa, parating na ang pabagyo. But again, wala kaming pakialam. We drove way back papunta doon sa Gulugod Baboy. May mga bit-bit pang kaming kape at nagpandesal kami at that moment. Obviously, mararamdaman talaga namin na medyo mataas yung humid, malakas yung hangin, madilim yung kalangitan at early as 5 a.m. magsi-6 na yung mga ganyang oras. But again, wala kaming makikita na sunrise, medyo konti, patago lang siya, pero talagang laban na laban kami dahil nga first time namin makapunta dyan sa Mount Gulugod Baboy. But again, the adrenaline rush dahil nga medyo kagising lang namin lahat, may mga hangover pa at nakapagkape na ang lahat, kaya go ang aming grupo. Tingnan mo naman si MJ, laban na laban, di ba? Nakatayo, walang hawak-hawak. Inalalayan lang siya ni Noy para hindi matumba, makapag-video lang siya ng malala. Sarap! Parang bumibiking eh, no? Oh yeah, when I'm making love to you. Yeah, oh yeah, give me instant pleasure every time I think of you. Ako ko dito! Grabe talaga yung amats ng 3-in-1 coffee na ininom namin. Talagang sigaw kami na sigaw whole time. Yung adrenaline rush, talagang hindi man lang namin inisip. Baka may tumalsik sa aming isa dyan. But anyway, we enjoyed a lot of this moment. The entire time na sumakay kami itong alog-alog paakyat sa Mount Gulugod Baboy. Thank you to Brian sa kanyang pick-up na sobrang inaalog-alog kami ng malala. After a few minutes, around 20 minutes from our accommodation, moving doon sa aming destination na Mount Gulugod, ay nakarating na rin kami. Pagdating namin doon, sobrang lamig, sobrang taas ng humidity, sobrang refreshing and exciting na rin at the same time. Doon kami sa may Bukana. Ito yung view kapag pagdating mismo sa may entrance. Oh yeah, you gave me instant deja vu. Oh yeah, don't be afraid to show it. Oh yeah. Ito pala ang kanilang pricing kapag mayroon kang dalang sasakyan na parking 50 for SUV and motor 20 lang. Per safe naman ang kanilang parking lot kasi may mga nakabantay na mga local guide or mga otoridad na nakabantay mismo. So safe kayo dyan kapag mayroon kayong mga sasakyan. Yeah, when I'm making love to you. Yeah, oh yeah, give me instant pleasure every time I think of you. I'm blown out of my mind, yeah. And we decided after namin makapag-park, maglakad-lakad muna around the area. Hindi muna kaming umakyat dun sa pinakamataas or yung pinaka-peak. Instead, doon kami sa kabila na pababa para makita muna namin first yung mga island na surrounded nitong Mount Gulugod. Ito yung napuntahan naming area na first. Yan, makikita natin dyan. Medyo malaki ng kalupaan, medyo fresh, and medyo walang dumi, medyo pinangalagaan talaga nila ng bonggam-bongga. And ang pinakagusto ko dito, yung lamig talaga, ma'am. Yung after naming mag-ikot-ikot sa mababang part, we decided to move forward heading doon sa pinakamataas na parte ng Mount Gulugod Baboy. Sa pagpasok pa lang guys, tatanungin kayo kung may accommodation ba kayo somewhere else around sa Batangas. Kasi nga, sisingilin ka ng 50 pesos na environmental fee. Akala kasi nila yata mag-detent kami doon sa taas. Pero hindi, ano lang, ocular lang talaga kami. Kaya hindi na kami siningil ng
environmental fee or aka entrance fee. Parking lang ang binayaran namin talaga. So, since kasi naman yung driver na si Bri ay taga Batangas naman, parang dinamay na rin kami. Connection is what we called. Connection. So, yon. Paheding na kami papuntang taas, nakakahingal siya in fairness. Pero at the same time, may halong excitement kaya hindi mo ramdam. And then may mga nakakasalubong kang bumababa. Siguro nag-overnight stay sila sa taas, nagte-tent sila, and then pababa na sila. Ito yung bubungad sa'yo pagtaas. Ayan, may mga random na mga tent na naka-install dyan. Ang dami guys, medyo marami. Kaya pa makikita ka dito, may mga nakakalat na basura, which is very disappointing. Sa mga mountaineering guys, ligpit-ligpit din naman. Mayroong mga sunog-sunog, mga nagsisiga, sinusunog nila yung kanilang mga basura. Pero nakikita mo talaga na may mga basura siya. So sana hopefully maging responsible tayong na mga mountaineering. Huwag tayong mag-iwan ng mga basura kasi kawawa naman yung environment. And then para okay pa rin, visually pleasant pa rin siya sa mga paparating pang mga mag-ocular visit or di kaya magstay dyan overnight. Sobrang refreshing, sobrang nakakagaan ng mata dahil puro green. Wala kang makikitang sasakyan dito guys, as unlike na nakatira ka sa city living na medyo nakaka-stress sa mga fast-pacing na lifestyle dito. Everything is slow and nakaka-relax talaga. Then we keep on roaming around para makakita ng mga gadang spot para sa aming mga pictures. Oh yeah, you gave me instant deja vu. Oh yeah, don't be afraid to show it. Oh yeah, when I'm making love to you. Yeah, oh yeah, get out, get out. Pagkalipas sa mga 2 hours, we have decided to go down na from Mount Gulugod back to our accommodation kasi nga meron pa kaming mga ganap, mag-almusal pa kami at the same time meron pa kaming nakaabang na activity and adventure, which is the scuba dive doon sa Anilao Scuba Dive Center. Heading back to our accommodation, I have a lot of takeaways in this journey. Life is an adventure. A fleeting journey filled with moments that shape who we are. With limited time in this vast world, we often find ourselves chasing experiences that ignite our spirit and create unforgettable memories. Travel is more than just a destination. It's about the friendships we forge along the way and the stories we share. Every trip becomes a tapestry woven with laughter and camaraderie. As we navigate the highs and lows together, whether it's hiking to a stunning viewpoint, getting lost in a vibrant market, or simply enjoying the sunset with good friends by our side, these moments remind us of the beauty of connection. Travel invites us to step outside our comfort zones and embrace the unknown. We taste new flavors, dance unfamiliar rhythm, and immerse ourselves in cultures that enrich our lives. Each adventure teaches us something new, not about the world, but about ourselves and our friendships. That is it for today. I hope you enjoy and hope to see you on my next vlog. That was my story. Bye-bye.